Hi guys! Welcome to this video and this title as How to Report Lost Phone and Block It. I assure you this will help you and most of us will benefit kaya I suggest tapusin niyo siya panoorin. I hope not everyone experience this since hindi siya magandang feelings. However, para sa mga nakaranas nito kagaya ko, maigi na malaman niyo ang mga dapat gawin kapag nawalan kayo ng phone, lalo na kung hindi niyo talaga ma-retrieve yung phone. Syempre guys, need natin i-secure yung data sa phone to avoid account hacks and for privacy also. Medyo matagal ko na talagang gustong gawin tong content na to para makapagbigay din ng awareness at makahelp. Syempre, share ko sa inyo to kasi personal experience ko siya. Dalang beses ba naman ako magkasunod na nawalan ng phone that time? Imagine, sa loob lang to ng isang linggo ha. Super frustrating yung naramdaman ko nun. Yung first phone ko is Android, naiwan ko siya sa CR and walang CCTV sa loob. Yung second one is iPhone, nadukot naman siya sa bag ko. Honestly, yun is mga katangahan ko talaga, so ako dapat talaga yung sisihin doon. Pero since na-experience ko, hindi talaga siya magandang feelings. So, sana makatulong din to sa inyo. Tatanungin niyo ako kung bakit ko nga ba ginawa yung content na to. May dalawang bagay lang naman ako na dahilan kung bakit ko to ginawa. First is para sa safety ng data and privacy sa phone ko na nawala. And then yung second one is para hindi na mapakinabangan yung phone ko ng kumuha or nakakuha. Syempre kasama na din dito yung dahilan na makakahelp to para mabawasan yung mga snatcher, mangdurukot, magnanakaw, at ibebenta ito sa mas mababang halaga. It's only for those people na may masamang intentions ha. Hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat na maraming bumibili talaga ng mga phones na hindi naman nila alam kung saan galing possibly. Diba? May posibilidad na galing yun sa mga hindi magagandang gawain. By reporting to NTC na i-block yung IMEI ng phone nyo, mababawasan yung mga ganito. Proceed na tayo guys kung paano nyo gagawin. First, kailangan nyo pumunta sa Google Chrome. Search nyo lang NTC Lost Phone. Then lalabas na yung mga details na need nyo i-fill in. Like yung full name, updated contact number, yung unit ng phone na nawala, tsaka updated email address. Tsaka you need to upload the following required files. First is government ID, any government ID, kung student ID, kung wala talagang identification, birth cert or NBI. Pangalawa, picture of IMEI numbers. Ito yung sa phone ninyo. For example, brand new yung binili yung phone, makikita nyo doon yung IMEI sa box or mismong sa account ninyo sa phone. Sa case ko kasi nung nawala yung isa kong phone, hindi ko na alam yung IMEI and then yung box is naitapon ko na din. So, ang ginawa ko, kinonect ko lang yung Find My Lost Device. Meron akong tutorial nun. Hanapin nyo na lang dito sa aking YouTube. Once na malocate nyo na yon, makikita nyo yung IMEI nun. Proof na din nyo na sa inyo talaga yung phone. And then, yung third is Notarized Affidavit of Loss with Undertaking. Bali, 3 yung mahalagang yon. Sa case ko kasi guys, papakita ko sa inyo yung email na ginawa ko and then gumawa lang din ako sa Word nung summary nung nangyari and then in-attach ko lahat ng kailangan i-attach na proof na sa akin talaga yung phone kasi nga hindi ako nagbigay ng notarized affidavit noon kasi syempre magbabayad pa ako, diba? Super eager ako na mapablock talaga yung phone na yun. So, ang ginawa ko, since may katunayan naman ako na sa akin yung phone, kahit wala sa akin yung box or di ko alam yung IMEI, nakakonect kasi sa email address ko yung Find My Location, tsaka makikita dun yung IMEI ng phone na nawala. So, pinayagan naman nila, in-accept nila yun and bilinak nila yung phone. Papakita ko sa inyo yung samples ng replied email nung sa NTC. So, in that case, gumaan yung loob ko kahit na 2 phone yung nawala sa akin. Malaking help talaga yun for me na hindi na nila mapapakinabangan yun kahit na mabenta man nila, gamitin man nila, lalo na yung Android, pwede kasi nilang ipaano lang yun, diba? Open account ulit. Pero at least, alam ko, pag nilagyan nila yun ng SIM card, di na yun magkakasignal guys. Last resort ng phone na yun na nawala kahit maganda at bago pa yun is, ano na lang, kakahuyin na lang siguro talaga yun sa mga repair shop. Ganon. So guys, ito ko natatapusin yung video na ito. Sana ay marami kayong natutunan. Sana ay nakahelp ako sa inyo.
If you have questions, feel free to comment down below para masagot ko ito. And I'm willing to help you also. Kung may suggestion kayo na gusto nyong i-content ko, suggest lang kayo sa baba. Thank you so much again and have a nice day!